Yo, Sky Ripper here, man cannot ride. So, dun sa isang video, pinakita ko dun sa inyo yung ano yung suspension sag, paano siya sinusukat at ano yung nire-recommend na mas magandang numero for suspension sag. At ang recommended nga for street riding is 30 to 40 millimeters of yung total sag, front and rear. Mas maganda kung pantay sila. Okay. So nakita natin dito kanina kay Octavia nung sumakay si Commander. Ang nakuha kong sag nung nakasakay si Commander based on her weight, okay? Yung sa timbang niya is 26 millimeters sa front at tapos 19 millimeters sa rear. So papaano yun? Hindi siya pantay, di ba? So papaano natin papantayin yung ating mga sag numbers para makuha natin yung level na numero. So ang habol ko sana kay Commander is 30-30 o kaya mas maganda 35-35 para mas nasa comfortable side. Ngayon, ang paraan para ma-i-adjust ang sag is magbawas o magdagdag ng preload. Ang problema kay Octavia sa CF Moto 400 NK, wala siyang adjuster ng preload sa unahan. Meron siyang preload adjuster sa likuran, pero kung makikita nyo, sagad na ang preload. Wala na. Nasagad ko na sa minimum preload ang shock ni Octavia. So wala na siyang ilalambot pa. Okay? Ang gagawin kasi, kapag ang nakuha nating sag ay hindi umabot sa 30 to 40 millimeters, let's say sabihin natin less than 30 to 40, so kailangan nating magbawas ng sag. Kasi yung, let's say yung 26 tsaka yung 19 mm, ibig sabihin nun matigas yung nasa stiff side yung setup. Okay, so magbabawas dapat ng preload. Walang adjuster yung unahan, sagad na yung adjustment ng likuran. So yun na siya. So kay Commander, pag ginamit niya si Octavia, ang mararamdaman niya is matigas yung suspension. So kung mas magaan ka pa kay Commander, let's say yung aking bunso, sobrang gaan niya, nasa 40 kilograms lang siya, sobrang tagtag ng 400 NK. Okay, ngayon, kung sakasakaling, let's say Vulcan, ito 650 Vulcan S, isa sa mga entry level na cruiser bikes, wala rin siyang preload adjuster sa unahan. Diba? Sayang, di ba? Japanese bike, tapos ang ganda na ng tas walang preload man lang. Tapos dito sa hulihan, meron siyang preload, pero ibang klaseng preload naman to. So mga steps yung gagamitin. Now, okay to. Okay naman to. Pwede rin to. Yun nga lang, ito mukhang malapit na rin siyang sumagad sa yung minimum preload niya. Isang step na lang. Okay. Now, kung meron tayong, let's say, mayaman-yaman tayo ng konti at meron tayong XSR 900, ang unahan nito ay mayroong preload adjustability. Ayan. Tingnan natin yung shock. So, ang shock nito ay meron ding preload adjustability. So kung sa ganitong motor na XSR 900, may a-adjust natin yung preload ng front end tsaka rear end para maibalanse natin. Okay, so ano ba yung, bakit ba kailangang balansehin? Okay. Kapag balanse yung sag, let's say parehong 30 mm front and rear, ang ibig sabihin lang nun is yung motor pantay na pantay. Ang kanyang bagsak hindi siya nakatungo, hindi siya nakatingala. Pantay lang ang kanyang lapat. Pantay lang ang kanyang bagsak. Merong mga pagkakataon na let's say for competitive riding or kung talagang may hinahanap yung rider, yung gagamit, meron siyang hinahanap na specific setup. Meron namang pwedeng gawin na magkaiba. Let's say dito kay Octavia, nagkataon na kapag ako nakaupo dito, pag yung timbang ko, ang front sag nito is nasa 30 mm
ang kanyang rear sag ay nasa 25 mm. Kapag ako nakaupo. Okay. Para sa akin, tamang-tama lang yun kasi mas gusto ko na medyo stiffer ng kaunti yung likuran kaysa sa unahan. So, bakit may mga ganon? Kapag stiffer yung front, kapag stiffer yung rear kaysa sa front, so yung bike medyo naka-bias forward, parang nakatungo. Ang tawag ko doon is parang attack mode. Kasi yung ganong klaseng setup, mas agile sa turn-in, mas agile sa likuan, mas agile sa cornering. Yung mga tipong katulad nitong Cruiser, Vulcan S, ang alam ko ito, ang sag nito is nakatingala. Mas malambot yung likuran kaysa sa unahan. This is good for comfort, this is good for straight line cruising, this is very good for stable na yung long straight lines. This is very good. Ito naman, yung pagkaka-setup niya na matigas yung hulihan kaysa sa unahan, it's very good for agility. So depende na yun kung ano yung hahanapin mo, kung ano yung gusto mong ma-achieve sa motor mo. Now, for the XSR 900, since siya ay merong adjustability front and rear, so pwede mo siyang laruin. Kung gusto mo siyang gamitin for comfortable cruising, long rides na let's say magluluson loop kayo na puro expressway and whatnot, so pwede mong lambutan yung likuran para medyo nakabagsak ng kaunting likuran, and then you can go and you can be very stable sa expressway. Pagdating ng twisties, if you want, pwede mong tigasan ng kaunti yung likuran, and then you can be agile in the corners. Yun ang kahalagahan ng merong adjustability ang mga suspension system. Now, depende na lang talaga yan sa kung ano yung kagustuhan ng rider o nung gagamit. May mga gusto na, gusto nila is 25-25 ang sag. May gusto na mas mababa pa sa, mas mabagsak pa sa 40 lang. Gusto nila 45-45. Sobrang lambot na nun, 'di ba? Ang iba may gusto 50 mm. Pero may limit 'yan. Ang problema kasi sa sag, okay, meron yung mechanical limit kasi kapag sobrang lambot ng suspension, pwede na yang mag-bottom out. Yun ang kahalagahan kung bakit ako merong zip tie. Kung bakit ako merong zip tie sa shock. Asan yung zip tie? Yan. Yung zip tie. At kung meron akong zip tie dito sa fork. Kasi gusto kong malaman kung yan, ito yung zip tie. Gusto kong malaman na let's say nung isang araw na nag-ride ako, ito yung na-achieve ko na suspension travel. Kapag ang suspension travel ko ay umabot na dito, yan. Ganyan na siya kataas yung suspension travel ko. Alam ko na nagbo-bottom out na ako. Okay. Ngayon, kung nagbo-bottom out yung suspension, pwede kong dagdagan yung preload. Dadagdagan ko yung preload para hindi siya mag-bottom out. So, ang isa pang kahalagahan ng preload is ganito. Kapag halimbawang, let's say, itong si Octavia nga, si Commander ang gagamit, 26mm front, 19mm ang rear, yung sag. Wala na akong magagawa sa front kasi walang adjustability. Ito naman, sagad na ang adjustability niya. Ibig sabihin, kung si Commander ang gagamit ng motor ko ng pangmatagalan, at kung gusto niya maging komportable, dahil wala na akong magawa sa adjustability dito, that means yung spring mismo ni Octavia ay masyadong matigas para sa timbang ni Commander. So, ang logical thing to do is to change the springs. Wala na akong adjuster dito sa, wala na akong may adjust sa preload, di ba? Sagad na minimum preload na to, pero 19mm pa rin ang kanyang sag. Kailangan magpalit na ako ng mas malambot na springs, yung nakatono sa timbang ni Commander, para maibaba ko ito sa sag na 30 to 40 mm. Ngayon, kung sobrang lambot ng spring na ipapalit ko, pwede kong dagdagan yung preload. Ngayon, kung sakasakali naman na sobrang lambot ng spring
at naidagdag ko na lahat ng preload, wala na akong may dadagdag pa. Ibig sabihin, sobrang lambot ng spring. Magpapalit tayo ng stiffer springs. Yun ang kagandahan ng meron tayong nagagamit na preload adjuster. Ngayon, sa unahan, kung wala tayong adjustments na pwede, so talagang magpapalit na lang tayo ng spring. Kasi 26 mm to ngayon. So, kung hahabulin ko yung 30 to 40 mm na magandang sag para sa comfort ni Commander, magpapalit ako ng fork springs ng mas malambot, yung nakatono sa timbang ng rider. Yung mga springs na yan na nasa loob ng forks at nasa loob ng yung mga nakakabit sa mga shock, lahat yan ay mayroong tinatawag na spring rate. Meron niyang binabagayan na range of weights ng rider na gagamit. Now, according to my research, ito naman sa research ko lang naman, hindi ko alam kung tama to sa lahat ng pagkakataon. According to my research, ang mga manufacturers, ang ginagamit nilang springs sa kanilang mga motor from factory is nakatono para sa average weight, rider weight of 85 kilograms. So yung 85 kilograms na yun, lalaruin mo lang yun siguro ng 70, 75, 80, 85, 90, 95. So yun yung range na pwede sa kanya, na maganda sa kanya. Pero yung sweet spot niya is nasa 85 kilograms. So kung ako ay 85 kilograms tapos mag-aangkas pa ako, magiging malambot yung suspension ng factory springs. Kung ako naman ay payatot, maliit, at ako ay 50 kilograms lang, masyadong matigas para sa akin yung 85 kilograms na spring rate ng factory springs. Kaya talagang ang suspension, dapat yan yung isa sa mga unang bagay na minomodify sa motor para bumagay dun sa rider. Marami na akong nakitang mga riders na nagreklamo na dahil sila ay maliit, magaan, payat, matigas daw yung suspension, pangit daw yung suspension, sinisisi yung suspension. Hindi naman kasalanan ng suspension na maliit ka, payat ka, at manipis ka lang at magaan ka. Merong ibang nagrereklamo na, ano ba yan, sobrang lambot ng suspension, bagsak ka kaagad. Ang taba-taba mo kasi, ang laki-laki mo, 120 kilograms ka, pang 85 kilograms lang yung spring, edi talagang malambot yan. Huwag nating sisihin yung suspension. Kasi meron naman paraan para palitan yung mga suspension components at itono yung suspension para bumagay sa rider weight natin. Sa timbang ng gagamit. Whether it's single solo rider or two-up riding. So that's it. Another thing about suspension is yung kahalagahan na merong adjustability. At yung alam natin kung anong gagawin just in case walang adjustability or just in case ubos na yung mga adjustments na pwede natin gamitin para mai-adjust ng maayos ang ating preload. So as a summary, ito, magandang example to ngayon. Meron tayo ditong cruiser, non-adjustable yung front, adjustable yung preload ng rear. Ang mga cruisers, typically yan ay mga mas malambot ang hulihan kasi siya ay mas stable sa long straight roads, mas comfortable siya for cruising. Ito naman mga ganitong mga sports naked or naked bikes katulad ni Octavia, ang kanyang setup ay mas nakatukod sa una or mas stiffer ang hulihan. Ang kagandahan nito, siya naman ay very agile sa corners, maliksi sa likuan. Yun yung nature ng bike na to. At kung yayamanin at may mga ganitong katulad ng bike na XSR 900 na merong adjustability ang front and rear, pwede mo tong laruin. Pwede mo tong iset up na parang cruiser, pwede mo tong iset up na parang sports bike, pwede mo rin tong iset up na balance lang for overall comfort, performance, yung magandang timpla ng kung ano yung hinahanap ng rider. So again, nakadepende lahat yan sa hinahanap ng rider, nakadepende yan sa bigat ng rider, nakadepende yan sa riding conditions, kung saan gagamitin yung motor, kung paano gagamitin yung motor. And like I said dun sa earlier video, napakahalaga ng suspension setup para ma-maximize natin ang potential ng ating mga big bikes. Kung hindi kayo naniniwala sa suspension, wag na kayong magmotor. I'll see you on another video.